Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa kakaibang bayan ng Basbas, na matatagpuan sa pagitan ng mga gumugulong na burol at malalagang kagubatan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Godfrey. Si Godfrey ay isang mahiyain at mapanlikhang bata, palaging nawawala sa sarili niyang mundo ng mga pakikipagsapalaran at pantasya. Ngunit ang ipinagkaiba niya sa ibang mga bata ay ang palagi niyang kasama, isang imaginary friend na nagngangalang Buddy. Si Buddy ang pinagkakatiwalaan ni Godfrey, ang kanyang kalaro, at ang kanyang pinagmumulan ng kal-iwan kapag ang mga bagay ay tila mahirap. Para kay Godfrey, si Buddy ay kasing totoo ng iba, sa kabila ng pagiging invisible sa mga mata ng iba. Ang mga magulang ni Godfrey, bagaman nag-aalala noong una, ay tinanggap si Buddy bilang bahagi ng buhay ng kanilang anak. Iniugnay nila ang presensya ni Buddy sa matingkad na imahinasyon ni Godfrey, na nakikita ito bilang isang hindi nakakapinsalang yugto na pinagdadaanan ng karamihan sa mga bata. Habang tumatanda si Godfrey, mas namulat siya sa mga kakaibang sulyap at bulong ng mga kasamahan niya sa tuwing pinag-uusapan niya si Buddy. Nakaramdam ng pag-iisip sa sarili, sinimulan niyang ilihim ang pagkakaroon ni Buddy, na kinukulong ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa pribado ng kanyang silid. Pero isang araw, may nangyaring kakaiba. Mag-isang naglalaro si Godfrey sa likod bahay nang marinig niya ang mahinang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tabi ng matandang puno ng oak. Ang anyo nito ay lumilipat at kumikislap na parang ninga sa hangin. Sino ka? Tanong ni Godfrey na may halong takot at kuryosidad ang pintig ng puso niya. Ako si Buddy. Sagot ng figura, umaalingaw-ngaw ang boses nito sa init na agad nakilala ni Godfrey. Lagi akong nandito, binabantayan ka. Hindi makapaniwala ang isip ni Godfrey. Totoo kaya ito? Hindi ba haka-haka si Buddy? Habang lumilipas ang mga araw sa mga linggo, mas maraming oras ang ginugol ni Godfrey kay Buddy, na natutunan ang tungkol sa mga nakatagong kababalaghan ng kanilang mundo. Inihayag ni Buddy na siya ay isang espiritu ng tagapag-alaga na itinalaga upang protektahan si Godfrey mula sa kapahamakan, na gumagabay sa kanya sa mga hamon ng buhay na may hindi natitinag na debosyon. Sa kabila ng kanilang bagong pagsasama, hindi maalis ni Godfrey ang nag-aalinlangang pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung si Buddy ay isa lamang produkto ng kanyang imahinasyon, isang figment of wishful thinking? Determinado na malaman ni Godfrey ang katotohanan, humingi ng tulong si Godfrey sa isang matandang kapitbahay na sinasabing nagtataglay ng kaalaman sa supernatural. Sa kanyang patnubay, sinimulan ni Godfrey ang isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, pag-aralan ang mga sinaunang teksto at misteryosong ritual sa paghahanap ng mga sagot. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at paghihirap, nasubak ang pananampalataya ni Godfrey kay Buddy. Ngunit sa bawat balakid na magkasama nilang hinarap, mas naging sigurado si Godfrey sa pag-iral ni Buddy, na pagtanto na ang kanilang bono ay lumalampas sa mga hangganan ng katotohanan. Sa wakas, sa isang gabing naliliwanagan ng buwan sa ilalim ng sinaunang puno ng oak, natagpuan ni Godfrey ang pagpapatunay na hinahanap niya. Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang ritual, naipakita niya sa mundo ang tunay na anyo ni Buddy, isang maningning na nilalang ng liwanag at enerhiya, na kumikinang na may kakaibang glow. Habang namamangha ang mga taong bayan, nadama ni Godfrey ang pagmamalaki at pagpapatibay sa kanya. Dahil alam niyang mas matibay ang kanilang pagkakaibigan kaysa dati, binati niya si Buddy ng malapad ang mga braso, na wala sa hangganan ng pagdududa at pagdududa. Sa huli, ang paglalakbay ni Godfrey ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral, na kung minsan ang mga bagay na nakikita natin bilang haka-haka ay mas totoo kaysa sa naiisip natin. At sa harap ng kawalan ng katiyakan, ang pananampalataya at paniniwala ay maaaring maghatid sa atin sa mga pambihirang katotohanan, na nagbibigay liwanag sa landas tungo sa mas maliwanag na bukas. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama,
at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.